Magandang araw po sa lahat. Hello everyone, my name again is Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo at i-review ang aking karanasan sa paggamit nitong credit card ng BPI. Mag-apat na buwan na po akong gumamit nito guys. Sundan nyo lang po at tapusin ang bidyong ito guys dahil ituturo ko rin po sa inyo at ipapakita kung paano ko binayaran ang aking credit card. At tuturuan ko rin po kayo kung paano i-enroll ang ating credit card sa mga billers ng BPI. Hindi kasi pwedeng makapagbayad ng bill sa BPI app guys kapag di pa naka-enroll ang isang biller. Bigyan ko rin po kayo ng sample kung paano ko computein ang bill dito sa credit card ng BPI. Kaya bago po tayo magsisimula, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial videos na i-upload sa aking channel. So ayan po guys, so ngayon guys, buksan ko na ang aking BPI account para makita po natin ang mga detalye ng aking credit card. So dito po tayo sa aking credit card. I-click ko lang itong credit cards. So ito na po ang mga detalye ng aking credit card guys. Itong outstanding balance guys, ito po ang kabuuang total sa lahat ng na-purchase natin. Ito namang statement balance, ito po yung kabuoang total sa na-purchase natin na naabutan ng cut-off or naabutan ng billing statement date. May pagkakataong magkapareho lang ang halaga na mailagay dito sa outstanding balance at statement balance guys. Depende po sa daloy ng ating paggamit nitong card. Kung consistent o tuloy-tuloy ang pag-purchase natin or araw-araw natin itong ginagamit, ay may tendency na hindi magkapareho ang halaga na mailagay dito sa dalawa. Itong minimum amount due naman guys, ay ito po yung binigay na amount na kailangan nating bayaran on or before due date kung sakaling wala pa tayong sapat na pambayad para hindi tayo magka-penalty. At ito po ang minimum amount due ng BPI credit card guys, 850 pesos. At lalaki pang halaga nito kung medyo malaki ang halaga na rin ang ating maipurchase. At kapag sobrang laki na ng halaga na magamit natin, ang magiging minimum amount due na natin yan ay 3.57% sa halaga ng ating outstanding balance. Halimbawa po ang ating outstanding balance ay umabot na sa 30,000 pesos. I-times natin yan sa 3.57%, ang magiging minimum amount due na natin yan ay magiging 1,071 pesos na po. At kapag bababa naman sa 850 pesos ang ating ma-purchase o ating magamit sa ating credit card sa isang buwan, halimbawa po ay 600 pesos lang po ang outstanding balance natin, ang magiging minimum amount due natin yan ay 600 pesos pa rin. Yan po ang tuntunin na naintindihan ko sa BPI credit card sa kanilang agreement. At ito namang last payment guys, ito po yung halaga na binayaran natin nung nakaraang billing statement. At ito namang credit card limits, dito po natin makikita kung magkano na po ang available sa ating credit limit. Halimbawa sa akin, 35,000 pesos na ang credit limit ko. Ito na lang po ang amount na pwede kong magamit sa susunod. At take note guys, wala pa pong interest na idadagdag kapag babayaran na natin ng full ang ating statement balance on or before due date. Saka na magkaroon ng interest guys kapag ang minimum amount due or below statement balance lang ang babayaran natin. So ngayon guys, bigyan ko po kayo ng halimbawa guys sa kung paano ko computein. Ito po ay base lang po sa aking pagkaintindi guys. So nagsimula po akong nag-shopping guys at gamit itong card noong August 7 at ang halaga ng aking nabili nun guys ay 1,244.55 pesos. Pagka August 11 guys, may binili na naman ako sa halagang 1,413.45 pesos. Pagka August 21 ay another purchase na naman ako sa halagang 1,969.45 pesos. Pagka August 28 guys,
ito na po ang aking billing statement. So hanggang August 21 lang po ako nag-shopping. So pagka August 28 ay nilagay na po ng BPI ang aking statement balance. The total of 4,627.45 pesos. At ang payment due date ko nito guys ay September 17. So binayaran ko po ito ng full guys before mag due date, itong 4,600 plus. So as I said, wala po siyang dinagdag na interest kasi finol ko po siya. So back to zero ang aking statement balance at outstanding balance. Pagka September 2 guys, nag-shopping na naman ako at ang halaga na na-purchase ko ay 1,594.50 pesos. At pagka September 19 ay another shopping na naman sa halagang 1,394.80 pesos. At ang billing statement date ko nito guys ay September 29. So dalawang beses lang po akong nag-shopping. Ang total po niyan lahat ay 2,989.30 pesos. At ang minimum amount due yan guys ay same as usual pa rin guys, 850 pesos. At ang payment due date ko ay October 21. So ang binayaran ko dito guys ay itong minimum amount due lang po na 850 pesos before due date. So ang nangyari po dito guys ay dinideduct yung binayad kong 850 pesos sa statement balance ko na 2,989.30 pesos. So 2,989.30 pesos minus 850 pesos is equal to 2,139.30 pesos. So dito na dinagdagan ng interest guys. At dito na rin natin makikita guys na hindi na magkapareho ang halaga ng outstanding balance at ng statement balance. Dahil sunod-sunod na po ang pag-shopping ko dito. So yun po guys, ang total na 2,139.30 plus 67.40 na interest is equal to 2,206.44 pesos. So yan na po, nadagdagan na po yan guys kasi pagka September 30 nag-shopping na naman ako sa halagang 1,244 pesos. At pagka October 3, another shopping na naman sa halagang 1,230.60 pesos. At ang total niyan lahat guys ay 4,681.04 pesos. At ito na po ang nagiging statement balance ko sa buwan ng October guys, na ang due date nito ay ngayong November 18. So paikot-ikot lang po ang sistema dito sa credit card guys. Kapag may available balance, uutang na naman tayo at yung ibabayad natin ay idadagdag na naman sa ating available balance. So ganun po ang credit card guys, revolving credit. Ibig pong sabihin, paikot-ikot lang po ang sistema sa credit. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo at ipapakita kung paano ko binayaran ang aking credit card. Paano babayaran ng full ang ating statement balance? Paano magbayad kung below statement balance ang ating ibabayad? Or ang minimum amount due muna ang ating babayaran? At ituturo ko rin po sa inyo kung paano i-enroll ang isang biller sa mga biller's name ng BPI app. Sundan nyo lang po ito guys. Ito panoorin nyo. So ayan po guys, bumalik po tayo sa dashboard ng aking credit card. So ngayon dito ko binayaran ng full ang aking statement balance na 4,627.45. Dahil babayaran ko ito lahat, pinindot ko itong pay full amount. No enrolled billers found. So ito na po ang sinabi ko guys, kapag hindi pa naka-enroll ang biller ay hindi pa tayo pwedeng makapagbayad. So i-enroll ko ngayon ang aking credit card. So balik po tayo sa dashboard ng aking BPI account, and then pindutin natin itong may icon na settings dito sa taas sa may gilid. Scroll up lang natin guys, at dito sa pinakababa i-click natin itong manage favorites. And then i-click natin itong add new favorite. And then i-click natin itong select type of favorite. And then i-click natin itong billers.
And then pindutin natin itong select biller. So ito po yung mga billers guys na pwede nating i-enroll sa ating BPI account. So ngayon dahil ang credit card ng BPI ang aking babayaran, i-search ko na lang sa search bar ang BPI para mas madaling magkita. So ang pipiliin natin dito guys ay itong BPI Express Card Corporation or BECC. And then ang ilagay po natin sa ating reference number ay yung ating customer number guys na makikita sa ating BPI dashboard. Ito po yun guys, o ito po yung reference number na ilagay natin doon. Pagkatapos natin malagyan ng reference number guys, ay i-click natin itong continue dito sa baba. Are these details correct? So kapag okay na guys, i-click na natin itong confirm. And then i-click po natin itong yes, send me the code para mag-send ang BPI sa ating mobile number na nakarehistro sa ating BPI account. And then ilagay po natin dito yung 6-digit OTP. At pagkatapos niyan, i-click natin itong confirm. Favorite added successfully. So ayan po guys, naka-enroll na po ang ating credit card. Pwede na po tayong magbayad ng ating bill. So balik po tayo doon sa page ng aking credit card. So ngayon guys, gusto ko nang i-fully paid ang aking statement balance. I-click ko ulit itong pay full amount. And then i-click natin itong pay from para makapili po tayo kung saang account natin kunin ang ating pambayad dito. Kung marami po tayong account sa BPI, ay isa lang po ang ating piliin. I-click lang natin ang isa dyan kung saan po ang may sapat na laman. At pagkatapos niyan, i-click natin itong continue na nandito sa baba. And then i-click natin itong confirm. Ilagay natin ang ating mobile key. Bills payment was successful. At ayan na po guys, fully paid na po ang ating statement balance sa buwan ng August. Kapag kung ang babayaran lang natin guys ang minimum amount due, ay ganito lang po guys. I-click lang natin itong pay minimum amount and then click pay from. Pumili ng account kung saan natin gusto kunin ang pambayad. And then click confirm. So ganyan lang po guys. So ngayon guys, kapag any amount naman ang ibabayad natin, ay i-click lang natin itong pay card. And then click pa rin natin itong pay from. And then mamili po tayo ng account natin na kung saan natin gustong kunin ang ating ibabayad. And then ilagay po natin yung amount na gusto nating ibayad. Halimbawa sa akin, ang nilagay ko ay 1,681.04 pesos. And then click itong continue. And then i-click natin itong confirm. And then ilagay po natin ang ating 6-digit mobile key. So ganun lang po guys, bills payment was successful. At sa cash advance naman guys, kung gusto nating mag-cash out sa mga ATM machines o doon po sa BPI branch, may cash advance pin po tayo guys na isend sa atin ng BPI after natin matanggap ang ating credit card. Ang cash advance pin na yan ay yan po ang ating gagamitin sa tuwing mag-cash out po tayo through ATM machines. At sa pag-cash advance natin guys ay mayroong service fee po siya na 200 pesos. At ang 200 pesos guys ay automatic po yung madideduct sa ating credit limit. Isasama po yan guys sa amount na ating ika-cash out. Per transaction po yung 200 pesos guys ha. At kapag sa ibang bangko po tayo na ATM magwi-withdraw guys, aside po sa 200 pesos guys ay may additional charge pa po sa ibang ATM machine. Pero hindi ko pa yan na-try guys. By the way guys, itong cash advance pin guys ay pwede po natin itong palitan guys through ATM machine sa BPI mismo. May change pin option po doon sa ATM machine. Sundan nyo lang po yung mga instruction doon. So yun lang po guys. Abangan nyo lang po ang aking reviews at honest experience sa paggamit ko ng credit card sa Union Bank guys at Security Bank. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila.
At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po niyo mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang mga po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video or mga review. Advance Merry Christmas po sa lahat. Bye! God bless us all!